Dati, may isang mahusay na batang scientist. Dahil sa kamangha-manghang talino at husay na tinataglay niya, nakagawa siya ng maraming kontribusyon sa mundo ng siyensya. Pero, sa katagalan, unti-unti rin nag-iba ang pananaw niya sa mundo. Kahit pa palagi siya nakakatanggap ng papuri at pagkilala mula sa mga tao dahil sa lalim ng pag-iisip niya, wala ni isa man sa mga teorya o ideya niya ang tumanggap ng suporta mula sa mga kasamahan niya sa siyensya. Hindi dapat ang sibilisasyon ng sangkatauhan ang isulong natin kundi ang artificial na pagbabago ng tao bilang isang species. Yun lang ang bagay na pinakapangarap niya. Pero walang kahit isang tao ang lumapit para tulungan siyang tuparin doon. Mga walang kwentang unggoy. Delikado mga ideya ko. Anong gusto nilang palabasan? Baliw ako? Sa tingin ba nila aabot sa ganitong punto ang sangkatauhan kung di tayo marunong sumugal? Yung mga walang utak na naniniwalang hindi na kailangang mag-evolve pa ang mga tao. Wala silang karapatan na magparami pa ng lahi. Pero syempre kahit noon pa, para sa sarili ko na rin lang ang planong ito. Kaya isa sa katuparan ko to kahit ako lang mag-isa gumawa. Simula nun, itinuon niya ang lahat ng oras niya sa pagsasaliksik. Pero nagkaroon lang yun ng resulta matapos siyang tumuntong sa 70 taon niya sa mundo. Ang unang resulta, naibalik niya ang kabataan niya. Ang sumunod, gumawa siya ng maraming clone ng sarili niya. Tinawag niya ang laboratorio niya bilang House of Evolution. At kasama ang mga clone niya, nagsagawa siya ng hindi mabilang na mga eksperimento sa mga hayop para lumikha ng bagong species. Kalaunan, tao na ang ginawa niyang subject sa mga eksperimento. Ang haba-haba naman. Oh, Ano naman ang kinalaman nun sa akin? Nag-aastig-astigan ka na naman eh. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Diretsuhin mo na ako, pwede? Marami kasing ginagawa ang master ko. Kaya kailangan paiksiin mo lang ang sinasabi mo. Pasensya na. Sa madaling salita, nagsimula maging curious ang boss ko sa katawan mo. Masyado siyang nahiwagaan. Pwede ba? Wala akong interes sa mga lalaki. Master, mali ang iniisip mo. Gusto niyang gamitin ang katawan mo dahil sa kakaiba mong lakas. Gusto ko niyang gamitin para sa pag-aaral niya tungkol sa evolution. Pag hindi pa tayo kumilos, sigurado akong susubukan niya uli yun. Hindi natin siya dapat hayaan. Kailangan atakihin na rin natin siya. Sige, gawin natin. Toki! Oh? Ngayon na? Oo. May pupuntahan akong sale bukas eh. Kaya ngayon na natin gawin. Master! Hindi maganda to. Kailangan tumalaman itong tuna. Hoy, ikaw! Ha? Meron akong huling katanungan. Gumagawa na ba ng mga cyborg ang House of Evolution mula nung nakalipas na 4 na taon? Ilan pa ang mga cyborg doon? Meron bang cyborg doon na minsan na nanira ng mga bayan? Hindi ako sigurado. Pero hindi lang ako combat cyborg sa House of Evolution. Imposible! Naubos ng ganun lang ang elite force natin na ginawa para ubusin ang mga tao. Ayon sa report ni Armored Gorilla, papunta na raw dito yung 2 gumawa nun. Oras na dumating sila rito, posibleng masira ang lahat ng mga pinag-aralan at pinaghirapan natin. Seryoso ang problemang to. Kailangan nang gamitin ang alas natin. Simulan niyo ng paghahanda sa pagpapakawala kay Carnage Capital. Kalokohan yan! Totoo ba? Ano, pakakawalan na siya? Hindi, huwag siya. Masyadong delikado yun. Masyadong delikado yun. Hindi natin siya dapat pigilan. Masama ang kutob ko sa bagay na lang ang paraan. Pero tama siya. Huminahon kayo. Siya ang magiging pinakahuling solusyon. Pero, una, pagaganahin natin ang lahat ng mga trap mula sa 1 hanggang pang-8 palapag. Kapag sinuwerte tayo, kahit yun lang sapat. Alam na alam ko kung anong posibleng mangyari sa akin kung sakaling mabigo tayo. Hindi ko alam na. Tatakbuhin lang natin hanggang doon. Paano pala tayo pupunta ron? Akala ko, kaya mong lumipad o yung mga ganun tipo ng bagay. Ano ka ba? Kailan pa natutong lumipad ang tao? Pero nakakabilib na hindi ka nahuhuli kahit kailan. Isa kang tunay na bayani. Hindi. Kung totoo, bihira lang akong dumating sa oras. Nandito na tayo.
Ito na yung lugar na sinabi ng gorilla. Ito pala ang House of Evolution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aba, mga 8 palapag pala ang building na to. Ala, ano ba yung ginawa mong yun? Pambira. Yun ba? Naisip ko kasi mas mabilis kung wawasakin na natin silang lahat sa isang tira lang. Totoo nga yan. Pero sana nakipaglaban man lang tayo sa iba sa kanila. Nanghihinayang tuloy ako. Mukhang basement ang isang to ah. Hindi! Huwag ka lalapit! Hoy, Carnage ka, buto. Maayos bang pakiramdam mo? Mukhang marami na naman sa mga cloud ko ang tinapos mo. Ano, masaya ka na ba? Nasisiraan ka na ba? Sa tingin mo, paano naman ako magiging masaya? Matagal na akong nakakulong sa ilalim ng lupa. Hindi mo to dapat ginagawa sa pinakamalakas na mandirigma sa House of Evolution! Alam mo kung bakit hindi normal ang pag-iisip mo. Hindi ka namin makontrol, kaya ito lang ang tanging paraan. Ano ka mo? Hindi ako makontrol? Wala ka rin utak. Ako ang nagsilbing pinakahalimbawa ng bagong tao na matagal nyo nang hinahanap. Hindi nyo may ikumpara ang talino at ang physical kong lakas sa kung ano mang meron kayo. Kaya sa totoo lang, kung meron mang dapat na maging alipin dito, kayo yun at hindi ako. Hindi. Kitang-kitang pumalpak ako sa'yo. Hindi nga pangkaraniwan ang lakas na meron ka, pero kulang ka sa katangian ng isang tao. Sige, tapusin mo na ako kung gusto mo. Maraming clone na pwedeng pumalit sa akin. Pero meron muna akong hihilingin. Meron akong isang specimen na kailangan makuha. Yang lalaking walang buhok, napakalakas niya. Ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Gusto kong hulihin mo siya para sa akin. Hulihin mo siya, buhay man o patay. Ang laki ng basement na to ah. Parang na-excite tuloy ako. Ha? May nararamdaman akong buhay sa bandaron. Master, meron 2 papalapit sa atin. Ha? Sige, eto na! Sabihin mo kung sino mas na naman yun! Yung isang nasa kanan! Kung ganon, hindi mo na pala kailangan yung isang nasa kaliwa! Genos? Ha? Hoy! Carnage Kabuto nga pala ang pangalan ko. Meron kaming combat experimentation room sa lugar na ito. Mas mabuting doon na lang natin to gawin. Bakit ginawa mong isang piraso ng modern art si Genos? Babayaran mo yun! Ang laki, hindi ba? Ito na ang pinakamalaking kwarto sa loob ng gusaling ito. Dito nila kami pinaglalaban-laban. Para malaman nilang kakayahan namin sa makikipaglaban. Paano? Simulan na natin ang laban. Oh, tingnan mo nga naman. Buhay ka pa pala. Baliw ka rin pala. Machine gun blow. Muntik na ako sa kanya. Hayaan mong makaganti ako.
Biyak-biyak na yung mukha mo, oh. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ba niya? Imposible! Genos! Ayos ka lang ba? Oo. Hindi ka maayos. Tignan mo nga yung ulo mo. Tignan mo nga naman. Aminin ko sa yung talagang pinatataas mong ekspektasyon ko. Simulat sa pool. Isa na akong kritiko pagdating sa mga kahinaan ng tao. Ang buong species nila puwera sa akin, maitutulad lang sa isang hayop na hindi marunong mag-isip. Isang malaking sampal para sa akin ang katotohanan yun. Kung di ako nagkakamali, 15 taong gulang ako nang malaman ko yun. Doon ko naisip bumuo ng plano para i-evolve ang mga taong hayop sa isang mundo kung saan ako makakapamuhay ng mas masaya. Isang mundong ako mismo ang gumawa. Mundong mas naaayon sa kagustuhan ko. Isang mundong pinupuo ng mga gaya namin. Isang bagong uri ng tao na hindi mapapantayan ng kahit anumang nilalang. Kailangan ko yung masaksihan. Kung ikukumpara sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko noon, walang kwenta tong pisikal na sakit na nararamdaman ko. Ano ba hinihintay mo? Sumugod ka na kung susugod ka. Ibigay mong lahat ng lakas mo. Isang diablong nagkatawang tao si Carnage Kabuto, ang pinakamalakas at pinakabrutal na nilalang sa House of Evolution. Tignan na lang natin kung paano mo tatapatan ng isang halimaw na nasa panghuling bahagi na ng Artificial Evolution. O baka naman ikaw ang magsilbing mitya para sa isang panibagong evolusyon. Hindi na ako makapaghintay. Naiintindihan ko na. Nakikita ko na. Ikaw yung sinasabi nilang malakas. Huwag mo akong bibiguin. Talaga bang ikaw ang pinakamatinding sandata rito? Medyo naiiba ka nga sa mga nakalaban ko kanina. Nakikita kong punong-puno ka ng kumpiyansa. Ang bilis. Anong ginagawa mo? Hoy! Umatras siya? Umatras si Carnage Kabuto? Kung inatake ko siya kanina, siguradong wala na ako ngayon. Sino ba ang taong yan? Wala siyang kahit anong pangdepensa. Pero ramdam na ramdam kong pangarap na nagmumula sa kanya. Ha? Halimaw! Ano klaseng na lang ha? Paano ka naging ganyang kalakas? Sabihin mo! Kung ganun gusto mo rin yung malaman. Sige. Makinig ka rin mabuti, Genos. Ngayon niya na sasabihin. Sasabihin niya na ang sikreto ng lakas niya. Gusto ko rin yung malaman. Ha? Sino ka? Ako si Genos. Ha? Pues sige. Makinig kayo. Delikado. Hindi dapat malaman ng mga yan ang sikreto niya. Una, ang pinaka-importante, ipagpatuloy yan na simulang matinding pagsasanay, hindi pwedeng huminto. Pagsasanay? Hindi modification, surgery o genetic enhancement, kundi pagsasanay? Anong pagsasanay? Makinig ka, Genos. Tinuloy-tuloy ko yon. Hindi talaga ako huminto kahit mahirap. Matapos ang 3 taon, saka ako lumakas ng ganito. Nagsagawa ako ng 100 push-ups! Nagsagawa ako ng 100 sit-ups! Pati na 100 squats! At pagkakulang 10 kilometro! Araw-araw kong ginawa ang lahat ng yon! At syempre, kailangan niyong kumain ng 3 beses sa isang araw. Kahit isang saging lang sa umaga, ayos na. Pero ang pinakamalaga,
Huwag kang gagamit ng aircon o heater tuwing summer o winter para mas mapalakas mo rin ang isip mo. Sa umpisa, parang mas gugustuhin mo nalang mamatay. Iisipin mo wala namang masama kung magpahinga ka muna kahit isang araw lang. Pero para sa akin, kung gusto kong maging isang malakas na bayani, kahit gaano pa kahirap, kahit pa dumura na ako ng dugo, hindi ako dapat huminto. Itinuloy ko lang ang squats kahit pa halos hindi ko na maigalaw ang mga binti ko sa sakit. Kahit pa naglalabuto ka na ang mga braso ko, itinuloy ko ang mga push-ups. Matapos ang isa't kalahating taon, may napansin akong pagbabago. Bigla ako nakalbo. Pero mas malakas na ako. Sa madaling salita, kailangan mo magsanay ng todo hanggang sa malagas ang lahat ng buhok mo. Yun lang ang tanging paraan para maging ganito kalakas. Kaya yung mga nangahamak sa sangkatauhan at naghahanap ng bagong uri ng tao, ni kalahati nito hindi nyo maaabot. Malakas ang tao dahil kaya niyang baguhin ang sarili niya. Anong sinabi mo? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Master, ito lang ang masasabi ko. Puro ka kalokohan! Ha? Yung sinasabi mo, karaniwang paraan lang yun ang pagsasanay! Ni hindi nga yung todong pagsasanay! Normal lang ang level na yun! Makinig ka! Seryoso ko, kailangan ko talaga magpalakas! Hindi ako nagpasyang maging alagad mo! Para lang makinig sa mga walang kwenta pagbibiro mo! Sigurado ako, Master Saitama, na naging malakas ka dahil sa ibang paraan bukod sa pagsasanay mo! Tama. Gusto kong malaman ng... Anong sikreto mo? Sabihin mo sa amin! Genos, alam kong mahirap paniwalaan, pero yun lang talaga ang ginawa ko. Ganun ba? Hindi, huwag Carnage Kabuto! Kung talagang ayaw mo sabihin sa amin ang sikreto mo, sige, ikaw ang bahala. Tumigil ka. Sigurado kung magwawala ka na naman. Sigurado kung kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka magiging mas malakas kaysa sa akin! Pero, dahil sa pinag-init mong ulo ko, wawasakin kita ngayon. Carnage Mode! Kapag nagiging ganito, mawalan ako ng kontrol sa loob ng isang linggo at walang nakakatagal sa magtiting buho ko sa magpaslang. Kaya matapos kitang tapusin, pumunta ako sa bayan at uubusin ko lahat ng taong makita ko at magpapatuloy yun hanggang sa susunod na Sabado. Kaya subukan mo kung pigilan kung talagang isa kang malakas na bayani. Hindi. Imposible. Master! Lawit na. Mukhang nakagawa nga ako ng isang malaking pagkakamali. Kapag nasa Carnage Mode siya, mananatili siya sa ganyang higay sa loob ng isang linggo. Tapos ka! Mananatili siyang ganyan hanggang sa susunod na Sabado. Isang linggo mula ngayon. Sa susunod na Sabado. Ang ibig sabihin nun, Sabado ngayong araw na to. Ang ibig sabihin, Wala na, tapos na. Talagang walang sino man sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. ang ibig sabihin, ngayon yung Araw na hinihintay ko! Ang araw ng sex sa supermarket! Sino ba talagang taong yan? Nakalimutan ko! Ano bang... sigurado akong ito ang dahilan kaya nagagalit si Master. Master, alas 10 magsastart yung supermarket. Meron pa tayong 4 na oras. Kung magmamadali tayo, makakaabot pa tayo. Sigurado ka na makakahabol pa tayo? Oo. Sige, tara na, Genos! Oo, Master!
Sa tingin ko, sawa na ako sa evolusyon. At sa nakita ko, mukhang ako ang kailangan magbago.